umaga pa lang ay nasa loob na ng classroom si Bella. Ang iba niyang mga kaklase ay wala pa, kaya naman tahimik siyang nakaupo sa kanyang upuan sa may bandang likod. Abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro, ang kanyang malaking salamin ay halos tinatakpan na ang kanyang mukha at hindi rin maitago ang ilang tagahawat na nagkalat sa kanyang noo at pisngi. Sa tabi na nito, hindi niya alintana ang kanyang itsura. Mas mahalaga sa kanya ang mga kaalaman na nakukuha niya sa pagbabasa. Maya-maya pa ay dumating si Lance kasama ang kanyang mga barkada. Ay, Miss Nerve, pwede bang makaipo? Parang ang lalim na binabasa mo ah. May nakaupo na. Wala naman ah. Ako nga yung nakaupo eh. Tumingin kay Lance, iritado si Bella. Tigilan mo ako. Hindi ako interesado sa mga katulad mo. At hindi ako cute. Tumawa si Lance. Wow! Sungit naman ito. Pero okay lang. Gusto ko yan. Gusto ko yung mahirap kunin. Challenge accepted. Dumating na ang profesor at nagsimula na ang klase nila. Napilitang tigil si Lance sa pangungulit kay Bella. Pero panay pa rin ang sundip niya rito sa buong oras ng klase. Hindi naman siya pinagpansin ni Bella. Lunch break na nagmamadaling pumunta si Bella sa cafeteria para bumili ng kanyang pananghalian. Pagkatapos niyang bumili ng pagkain ay humanap siya ng bakanting mesa kung saan siya pwedeng kumain ng mag-isa. Ngunit bago pa man siya makaupo ay biglang sumulpot si Lance sa kanyang harapan. Ay Bella, pwede ba akong sumabay? Wala kasi akong kasama eh. Napapuntong hininga si Bella. Bakit mo ba ako kinukulit? Hindi ba obvious na ayaw kitang kasama? Gusto lang kitang makilala. Tsaka naahawa ako sa iyo. Bukang wala kang kaibigan. Kawawa ka naman. Umupo sa isang mesa at patapog na inilapat ang kanyang pagkain. Hindi mo ako kailangang kaawaan. Masaya ako mag-isa. At saka, wala akong pakailang kung wala akong kaibigan. Talaga? Eh bakit parang malungkot ka? Wala kang pakailam. Ben, gusto kitang pasayahin. Gusto kong maging kaibigan mo. Please? Nabito sa pagkain si Bella at tumingin kay Lance. Kaibigan? Sa tingin mo ba magiging kaibigan tayo? Magkaiba tayo ng mundo. Ako lang naman si Bella, ang nerve na walang gustong kaibiganin. Dumiti si Lance. Hindi naman hadlang yun eh. Kung gusto natin pwede. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na. Tumayo si Bella at iniwan sila. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto niyo mapalapit kay Bella. Gabi na, nasa library si Bella. Nagre-research siya para sa kanyang thesis. Kailangan niya magpasa ng proposal sa susunod na linggo, kaya todo kayod siya. Alis hindi na siya kumain at natulog. Biglang dumating sila, may dalang isang paper bag. Bella, sorry sa mga inasal ko kanina. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi ko alam kung bakit kayong ginawa. Bakit ka nagsasorry? Hindi naman kita kinala. At wala akong takaalam sa'yo. Gusto ko kasing magbago. Gusto kong maging mas mabuting tao. At gusto ko ikaw ang maging inspirasyon ko. Kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa kumakain. Napatingin si Bella sa pagkain at alam niya, nagugutom na nga siya. Ako? Bakit ako? Bakit ako ang napili mo? Kasi nakikita ko sa iyo yung mga bagay na wala sa ibang babae. Hindi ka nagpapanggap. Bolero, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Gusto kitang ligawan. Gusto kong patunayan sa iyo na kaya kong magbago. Ligawan? Ako? Hindi ako naniniwala sa iyo. Playboy ka eh. Marami ka nang pinaasa. Kaya nga gusto kong magbago. Para patunayan sa iyo na kaya kong maging seryoso. Na kaya kong maging tapat sa isang babae. Napaisip si Bella.
Ewan ko sa'yo, Lance. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Pero kung gusto mo talaga magbago, ipakita mo sa akin. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Patunayan mo na karapat-dapat ka sa tiwala ko. Ngumiti si Lance sa unang pagkakataon. Nakita ni Bella na sincere siya. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Sige, gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa'yo. Simula ngayon, titigawan kita. At sisiguraduhin kong hindi kita pipikuin. Kinuha ni Bella ang burger at kumain. Hindi siya tumingin kay Lance pero ramdam niya ang kanyang presensya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa. Lumipas ang mga araw, sinimulan din Lance sa panliligaw kay Bella. Araw-araw siya nagdadala ng bulaklak at pagkain sa library. Tinutanungan niya si Bella sa kanyang thesis. Sinusundo niya ito sa kanilang bahay at niyahatid pa uwi. Ipinakilala niya si Bella sa kanyang mga kaibigan. Sa una, nagulat ang mga kaibigan ni Lance. Hindi nila maintindihan kung bakit nagkagusto si Lance kay Bella. Pero nakita nila kung gaano kasaya si Lance kapag kasama si Bella. Unti-unti tinanggap din ni Bella sa kanilang grupo. Si Bella naman, naguguluhan. Hindi niya alam kung paniniwalaan pa niya si Lance. Sa tuwing nakikita niya si Lance na kasama ang ibang babae, nasasaktan siya. Pero sa tuwing kinakausap siya ni Lance, natutunaw ang kanyang puso. Nakikita niya na nagsisikap si Lance na magbago. Hindi na siya nagpapabaya sa kanyang pag-aaral. Hindi na siya nakikipag-flirt sa ibang babae. Mas inuuna niya si Bella. Isang gabi niyaya ni Lance si Bella sa isang tea. Bella, gusto sana kitang yayain sa isang dinner cake. Okay lang ba sa'yo? Kinakabahan si Bella. Date? Saan naman? Secret, basta magugustuhan mo. Magbihis ka ng maganda ha. Susunduin kita mamayang 7 p.m. Wala akong damit. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Namating na 7 p.m. sinundo nila si Bella sa kanilang bahay. Nagulat si Bella nang makita si Lance. Nakasuot ito ng tuxedo at may dalang bouquet ng rosas. Mas lalo siyang nagulat nang makita niya ang sasakyan nila. Isang limousine. Halos mamangha si Bella. Wow! Ang ganda naman ito. Para sa'yo. Tara na. Sumakay sila sa limousine. Sa loob, may wine at chocolates. May music din. Nagulat si Bella nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin. May make-up siya at magandang damit. Hindi niya alam kung sino ang nag-ayos sa kanya. Sino nag-ayos sa? Inutusan ko ang isa sa mga make-up artist na kilala ko. Bagay sa'yo. Ang ganda mo. Bolero ka talaga. Hindi ako nagbibiro. Totoo yun. Dinala nila si Bella sa isang 5-star restaurant. Sa labas, may mga paparazzi. Nagulat si Bella. Bakit may mga paparazzi dito? Sikat kasi ako eh. Sanay na ako dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi sila lalapit sa'yo. Kumain sila sa restaurant. Masaya nagkwentuhan, nagtawanan, nagbiruan. Sa unang pagkakataon, nakalimutan ni Bella ang kanyang insecurities. Naramdaman niya na maganda siya at karapat-dapat mahalin. Pagkatapos ng dinner, dinala nila si Bella sa isang rooftop sa bar. Tanaw mula roon ang buong syudad. May live band na tumutugtog ng mga love songs. Bella, may gusto sana akong itanong sa'yo. Kinakabahan si Bella. Ano yun? Namuhot si Lance. Bella, alam kong hindi ako perfectong tao. Alam kong marami akong pagkakamali sa buhay ko. Pero gusto kong magbago para sa'yo. Gusto kong maging mas mabuting tao. Kaya Bella, will you be my girlfriend? Napaiyak si Bella. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Hindi niya akalain na aabot sila sa puntong to. Umiyak si Bella. Lance, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo kailangan sumagot agad. Maghintay ako hanggang handa ka na. Lance, natatakot ako.
Natatakot akong masaktan. Natatakot akong iwan mo. Hindi kita sasaktan. Hindi kita iiwan. Pangako, ipakikita ko sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal. Pinahid ang kanyang mga luha ni Lance. Sige Lance, payag na ako. Maging girlfriend mo. Tumayo si Lance at iyakap si Bella. Nilikod niya ito sa noo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bella na tunay siyang masaya. Lumipas sa mga buwan, naging masaya ang relasyon ni Bella at Lance. Marami pagsubok ang dumating pero nalagpasan nila ito. Nakita ni Bella na tunay hanggang nagbago sila. Naging mas responsable siya, naging mas mapagmahal, naging mas tapat. Isang araw, nagkaroon ng party sa bahay ni Lance. Ipinakilala nila si Bella sa kanyang mga magulang. Ma'am, Dad, ito nga para si Bella, ang girlfriend ko. Kinitigan si Bella mula ulo hanggang paa ng mga magulang ni Lance. Ikaw pala si Bella? Nakipagkamay si Bella sa ama ni Lance. Ikinagagalak kitang makinana. Hindi nagustuhan ng mga magulang nila si Bella para sa kanila. Hindi bagay si Bella sa kanilang anak. Masyadong simple si Bella. Hindi siya kasing ganda at kasing yaman ng mga dating girlfriend ni Lance. Lance, anak, hindi ba't nagmamadali ka? Marami pang iba dyan. Ma'am, mahal ko si Bella at wala akong pakialam kung anong sasabihin niyo. Umalis si Lance at iniwas si Bella. Tinalan niya ito sa garden. Bella, sorry sa inasa ng mga magulang ko. Okay lang. Sanay na ako. Hindi, Bella. Hindi dapat ganito. Mahal kita at ipaglalaban kita. Kinabukasan, kinausap na sa kanyang mga magulang. Mom, Dad, mahal ko si Bella at wala akong pakialam kung anong sasabihin niyo. Kung hindi niyo siya matatanggap, aalis ako sa bahay na to. Nagulat ang mga magulang nila. Hindi nila akalain na ganito kamahal nila si Bella. Sa huli, pumayag din sila. Tinanggap nila si Bella sa kanilang pamilya. Lumipas pa ang mga taon, nagtapos ang pag-aaral si Bella at Lance. Nagtrabaho si Bella bilang isang scientist sa isang research facility. Nagtrabaho naman sila sa kumpanya ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kanilang mga busy sa schedule, hindi nila nakalimutan ang isa't isa. Palagi silang naglalaan ng oras para sa kanilang relasyon. Isang araw niyaya nila si Bella sa isang bakasyon sa Paris. Bella, gusto ka tangyayain sa Paris. Gusto kong makita mo ang Eiffel Tower. Masaya si Bella. Talaga? Kailan tayo aalis? Sa susunod na linggo, ipagpapaalam mo na. Sampos mo. Umalis sila sa Paris. Nag-enjoy sila sa kanilang bakasyon. Nagpunta sila sa Eiffel Tower, there's museum at ibang tourist spot. Kumain sila ng mga masasarap na pagkain. Namili sila ng mga souvenirs. Isang gabi, niyaya nila si Bella sa isang romantic dinner sa isang restaurant na may tanawin ng Eiffel Tower. Bella, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ramdam ni Bella ang kaba ng puso niya. Ano yon? Lumukod sila. Bella, mahal na mahal kita. Ikaw ang babaeng pinapangarap ko. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya Bella, will you marry me? Napaiyak si Bella. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya akalain na aawat sila sa puntod to. Umiyak si Bella. Lance, oo, gusto kong magpakasal sa iyo. Tumayo si Lance at sinuot ang singsing sa daliri ni Bella. Inirakan niya ito sa labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bella na kumpleto na ang kanyang buhay. Pangbalik nila sa Pilipinas, naghanda sila para sa kanilang kasal. Gusto nila na maging simple na ang kanilang kasal. Imitado lamang ang kanilang mga pamilya at manalapit na kaibigan. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Maganda si Bella sa kanyang wedding gown. Gwapo sila sa kanyang tuxedo. Sa harap ng altar, nangako sila sa isa't isa na magmamahalan habang buhay.
Sa paglipas ng mga taon, tumanda si Bella at Lance, ngunit hindi nawala ang kanilang pagmamahalan. Sa kanilang retirement, nagdesisyon silang magtayo ng isang foundation na tutulong sa mga estudyanteng mahihirap na gustong makapag-aral. Ginawa nila ito para makapagbigay ng inspirasyon sa iba at para maibalik ang mga biyayang natanggap nila. Padalas silang magbigay ng motivational speeches sa mga paaralan at universidad. Ikinuwento nila ang kanilang love story para ipakita na walang imposible sa pag-ibig, na kahit gaano ka kapangit o kayaman, may taong mamamahal sa iyo ng tunay. Nakita ng kanilang mga anak at apo kung gaano sila kamahal ng kanilang mga magulang at lolo-lola. Tinuruan nila ang kanilang mga anak ng mga importanteng values sa buhay: pagmamahal, pagtitiwala, pagpapakumbaba at pagtulong sa kapwa. Isang araw habang nakaupo si Bella at Lance sa kanilang beranda, hawak ang kamay ng isa't isa. Naalala nila ang kanilang mga pinagdaanan. Nakatingin kay Lance si Bella. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ngumiti si Lance. Ako rin. Sino ba ang mag-aakala ng isang baby na katulad ko ay maiilam sa isang nerve na katulad mo? Tumawa si Bella. Ikaw talaga, kahit matanda na tayo, bolero ka pa rin. Pero salamat, Lance. Salamat dahil tinanggap mo ako kung sino ako. Salamat dahil minahal mo ako. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng tunay. Nagkatinginan sila at gumiti. Alam nila na kahit anong mangyari, magmamahalan sila habang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatin sa panlabas na anyo. Madalas, hinahanap natin ang magaganda at perpektong tao, pero ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa puso at karakter ng isang tao. Wakas! Maraming salamat mga ka-Euphoria TV sa inyong pakikinig sa aming bagong kwento. Naway ay patuloy niyo pong suportahan ang mga susunod pang mga kwento na inyong mapapakinggan. Hanggang sa muli.